Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Kabanata 357. Sa Villa Zimmer. Umupo si Senior Zimmer sa pinakamataas na upuan na pagmamay-ari niya. Ang kanyang upuan ay parang isang iron throne, sumisimbolo sa kanyang awtoridad at kapangyarihan. Talagang arroganty ang pamilya Zimmer, naniniwala siyang ang pamilya Zimmer ay isang noble, at first class na pamilya. Kung iisang tabi ang mga komplikado at redundant ng mga patakaran, kailangan pa nilang gumawa ng maayos na arrangement kung saan uupo ang isa at talagang nakakatawa ito. Nakita ni Lillian Yates ang namumuong galit ni Senior Zimmer at walang malay na sinabi kay Harvey York, "Harvey, pilasan mo at batiin mo ng maayos si Senior Zimmer. Tingnan mo kung ano ang mga tagubilin ang ibibigay niya sa iyo." "Senior, sinusubukan mo ba talagang manindigan para kay Zack Zimmer?" Tumawa si Harvey. "Harvey, hindi ka lang talentado, talagang malakas pa ang loob mong hindot ka." Puno ng galit ang mukha ni Senior Zimmer, naging istrikto ang kanyang tono. "Hindi ko alam kung saan mo natutunan ang mga martial arts na ito, pero sa palagay mo ba talaga ay pwede ka umangat ng ranggo sa pag-aaral ng ilang trick at gawin ang anumang gusto mo sa pamilya Zimmer? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana mapapahiya ng sobra si Zack. Siya ang Vice CEO ng pamilya Zimmer. Ang kanyang kahihiyan, ay kahihiyan rin para sa buong pamilya Zimmer. Tatanungin kita nito, sinadya mo bang pahiyain ang pamilya?" "Senior, alam mo na buong kwento. Hindi ako ang gumawa ng pastahan. Bago mo ako tanungin, bakit hindi mo tanungin si Zack kung bakit siya naging tanga?" Sabi ni Harvey. "Ikaw." Galit na galit si Senior Zimmer na naging berde ang kanyang mukha, walang tigil sa pagkibot ang kanyang mga daliri. Kung maniniwala lang siya na makakadalaw si Harvey sa antique fair, mapipigilan sana niya si Zack na gumawa ng ganoong pastahan. Ngunit kung lumuhad man si Harvey o hindi ay isang palabas lang para sa kanya, isang bagay na masayang panuurin. Ngunit sinong mag-aakalang meron talaga siyang karapatang dumalo, at umupo katabi ng pamilyang naiswel. Masayang masaya si Harvey ngayon, kaya't hindi na pinilit si Zack na lumuhad sa harap niya ngayon. Kung hindi ayon sa pangako nila, kailangan niyang lumuhad sa tuwing magkikita sila. "Senior Zimmer, hindi ko ito kasalanan. Kaya't hindi ako aamin dito." Matigas na sinabi ni Harvey. Kung si Harvey ang nakaluhod ngayon sa araw na iyon, maninindigan ba si Senior Zimmer para sa kanya? Malamang ay ayaw niya. Baka lalo pa niyang sipain si Harvey. Kung ganun, bakit pa siya hihingi ng paumanhin para dito? Nanggagalaiti sa galit si Senior Zimmer sa puntong nanganginig na siya. Isang live-in son-in-law, isang walang silbing basura, naisip talaga niya na sa pagiging kaibigan ng mga naiswel ay magagawa niyang magpasikat sa harap ni Senior Zimmer. Nabahala si Lillian matapos makita ang mga eksenang iyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na katayuan ni Mandy Zimmer, kung galitian nila si Senior Zimmer, maaari silang palayasin sa bahay sa loob lamang ng ilang minuto. "Harvey, lumuhad ka at humingi ng paumanhin kay Senior Zimmer ngayon mismo. Isa ka lamang live-in son-in-law ng pamilya, ang lakas ng loob mong kausapin si Senior Zimmer ng ganyan." Tinuro ni Lillian ang ilong ni Harvey habang pinapagalitan siya. "Mom, anumang mangyari, son-in-law mo pa rin ako. Alam mo pa rin kung paano makita ang tama at mali kahit hindi mo man ako gusto, di ba?" Malamig na tumawa si Harvey. "Sa isang duming tulad mo, bakit mahalaga kung ano ang tama at mali? Pinabalaan kita, kung hindi ka hihingi ng tawad sa akin ngayon. Hiwalayan mo na si Mandy bukas. Huwag mo nang idamay si Mandy dito. Marumi ka." Talagang tinilabutan si Lillian. Anong gagawin niya kung ang mawala ng pwesto ang sarili niyang anak dahil kay Harvey? Nasisiyahan si Zack sa palabas hanggang sa sinabi ni Lillian ang mga salitang iyon. Lumaktaw ang tibok ng kanyang puso. Ang pinakakinatatakutan ni Zack ay ang hiwalayan ni Mandy ang kanyang asawa, pagkatapos ay makahanap siya ng mas makapangyarihang asawa na papalit sa kanya, marahil ay kunin pa ang pwesto ng CEO ng pamilya. Ang taong hindi gugustuhin na makipagdiborsyo si Mandy ay walang iba kundi si Zack. Ibang-iba ang kanyang pag-iisip kumpara sa dati noong nais niyang palayasin si Harvey.
Sa sandaling iyon, lumapit si Zack kay Senior Zimmer na may isang ekspresyong puno ng pagkahabag. Lolo, nasa nakaraan na lahat ng bagay ngayon. Hindi makakabuti sa atin ang habulin siya, hindi na ako nababahala tungkol dito. Ngunit sa palagay ko ay dapat bumawi si Harvey para sa kahihiyang naranasan ko sa Antique Fair. Kabanata 358. Nanigas si Senior Zimmer matapos marinig ang sinabi ni Zack. Hindi niya akalain na bugok at makitid ang utak ng kanyang apo niyang si Zack ay magsasabi ng ganito. Pinag-isipan niya ito at saka lamang tumango. Sige, kung makakabawi ang basurang ito sa ginawa niya sa iyo. Kakalimutan ko ang bagay na ito. Narinig mo yun. Kailangan mo akong bayaran. Matagumpay na nakatitig si Zack kay Harvey York habang napuno ang mukha niya ng kasakiman. Bayaran ka. Mapaglarong ngumiti si Harvey at tinanong, anong klaseng bayad ang gusto ng Vice CEO, pwede ko bang tanungin? Ang relo sa kamay mo, ibigay mo yan, tapos ay patatawarin na kita. Pinilit ni Zack na itago ang kanyang kasakiman. Ang antique Rolex watch ay nagkakahalaga ng $16. Kung may benta niya ang relo, hanggang kailan siya magkakaroon ng masamang pamumuhay? Hindi magiging problema kung kukuha siya ng ilang mga dekalidad na mga nakalist celebrity para paglingkuran siya ng 10 hanggang 15 araw. Hindi mapigilan ni Harvey ang tawa niya. Hindi dumating dito si Zack para sa isang paliwanag sa kabila ng pagkakaroon niya ng mapanghusgang mukha, sa halip ay nandito lamang siya para sa relo ni Harvey. Ngunit normal na pag-uugali ito. Isang second class na pamilya ang mga Zimmer, nagmamay-ari ng halos $100 milyong na profit. Ang kaso, magiging mabuti para kay Zack kung meron siyang halos $150,000 na annual salary. Kung kaya lang niyang manahin ang lahat ng kita ng pamilya. Kung hindi, tiyak na mapapalaway siya sa $16 milyong na relo. Maayos itong pinlano ni Zack, ginamit pa ang salitang bayaran para pagtakpan ang kanyang sariling kasakiman. Hindi mahalaga kung gaano kawalang halaga ang pinakita ni Harvey sa pamilya Zimmer dati, hindi niya hahayaang gawin ni Zack ang anumang nais niya sa kanya. Gusto mo ang relo? Mangarap ka. Zack, ano sa palagay mo ang nag-oobliga sa akin na ibigay sa iyo ang relo? Karapat-dapat ka ba rito? Kalmadong sabi ni Harvey. Naku Harvey, huwag kang magkamali. Pinibigyan lang kita ng pagkakataon na bayaran ako. O hindi ka natatakot na parusahan ni Lolo si Mandy Zimmer at alisin ang kanyang awtoridad? Niyakap ni Zack ang magkabilang braso niya, determinadong makuha ang gusto niya. Walang pakialam na tumawa ng malakas si Harvey. Hayaang mawala ang awtoridad ni Mandy. Maglakas loob pa ba ang pamilya Zimmer ngayon? Si Zack ang dapat sisihin sa kanyang mga aksyon na humantong sa mga pangyayaring tulad nito. Pagkatapos ay nagpasya siyang dumating at walang kahihiyang humingi ng isang bagay, gaano kataas ang kumpiyansa niya. O sa madaling salita, gaano siya katanga. Inaasahan ko ito. Kung matatanggal mo talaga si Mandy sa kasalukuyang posisyon niya, masaya akong ibibigay ang relo. Walang pakialam na sinabi ni Harvey. Ang banta ni Zack ay parang isang biro kay Harvey. Nakadepende ang mga Zimmer sa commercial center project para mabuhay, mangangahas ba talaga si Zack na pilitin si Mandy paalis sa kanyang posisyon? Kahit na malakas ang loob niya, kaya ba ni Senior Zimmer? Sa kabila ng pagiging mapagmataas at arrogancy ni Senior Zimmer, may isang tamang bagay siyang ginawa, may talento siya sa pagiging matalino sa negosyo. Ang mga bagay na kaya, at hindi niya kaya, mas sigurado siya kaysa kay Harvey. Galit na galit si Zack, sa puntong kumibot ang kanyang mga mata, sapagkat hindi talaga siya mangangahas na alisin si Mandy sa posisyon nito. Kung tatanggalin si Mandy, wala nang iba ang may koneksyon sa York Enterprise. Tapos na ang pamilya Zimmer. Alam ni Zack ang katayuan na meron ang pamilya, ay nakasalalay din sa York Enterprise. Kung gagawin iyon ng pamilya kay Mandy, edi naghukay sila ng sarili nilang libingan. Lolo, sa palagay ko ay hindi ko na kaya pang harapin ang walang silbing basurang ito. Nakikiusap ako sa iyo na bigyan siya ng hustisya. Pinagbangga ni Zack ang kanyang mga ngipin. Dahil walang pag-asang makuha pa niya ang gusto niya, pagkatapos ay umatras siya sa bahaging likuran ni Senior Zimmer.
Tumingin si Senior Zimmer sa kanyang apo, dismayado. Mataas ang tingin niya kay Zack, iniisip na gagamitin niya ang pagkakataong ito at hilingin kay Harvey na tulungan ang pamilya. Sinong mag-aakalang magiging makasarili pa rin siya sa mga oras na ganito? Napabuntong hininga si Senior Zimmer, pagod na siya kay Zack. Sa halip ay tiningnan niya si Harvey at sinabi, "Sa iyo na iyang relo, nanalo ka sa pastahan, kaya't iyo iyan. Ngunit kailangan mong gumawa ng ibang bagay para mabayaran ang pamilya sa nagawa mo." Maraming salamat mga idol. 259. Na naman. Anong klaseng ideya ang pumasok na naman sa isip mo? Paano mo gustong bayaran kita? Sinabi ni Harvey York na may pagka-sarcastic na tono. Ang bata at matanda, parehong walang hiya. Ngunit, nasanay na si Harvey sa kung paano mag-isip ang mga ito. Talagang simple ito para sa iyo, kasalukuyang lumalakas ang negosyo ng pamilya Zimmer sa bahaging ito ng taon. May napakataas na katayuan ng mga naiswell kahit na sa buong South Light. Magsabi ka ng mabuti tungkol sa atin kay Shane Naiswell, mas makakabuti kung tulungan niya tayo. Parang nasa honeymoon phase ang relasyon mo sa mga Naiswell, hindi ka nila tatanggihan kung ikaw ang magsasabi. Kung ikaw yan, hindi ka na maghihirap pa. Kailangan mo lang magsabi ng ilang magagandang bagay tungkol sa atin. At para sa mga nangyari ngayon, magbubulag-bulagan pa ako tungkol dito. Determinado si Senior Zimmer, at nagsalita siyang parang natural ang lahat ng hinihiling niya. Para bang inuutusan niya si Harvey na gumawa ng isang bagay, at dapat niya itong tuparin. Tumingin si Harvey kay Senior Zimmer, na bigla sa diskarteng pulpol ng matanda. Hindi niya naisip na ganito kautak ang matandang lalaki, sa puntong hihiling pa siya para sa ganoong bagay. Ngunit normal din ito, talagang booming ang negosyo para sa Zimmer. Kung meron silang support mula sa mga Naiswell, hindi na magiging mahirap ang pagiging first class na pamilya. Maayos na plinano ni Senior Zimmer ang lahat. Nagningning ang mga mata ni Lillian Yates bago pa makapagsalita si Harvey. Sa kanyang mga mata, pagmamayari niya ang antique watch ni Harvey. Gusto niya itong mapasakamay sa lalong madaling panahon, pakiramdam niya ay maling ibigay ito kay Zack. Pero ang papuntahin si Harvey at magsabi ng ilang magagandang bagay tungkol sa pamilya Zimmer ay hindi rin masama. Baka umangat pa ang ranggo ni Mandy Zimmer dahil dito. Kung ganun, bakit hindi? Harvey, bakit hindi mo patanggapin? Hindi naman ganun kahirap ang hiling ni Senior. Hinayaan mong mapahiya ang pamilya Zimmer ngayon, at tambay ka lang na palamunin sa nagdaang 3 taon. Natural na dapat na may gawin ka para sa pamilya. Malakas na sambat ni Lillian. Tumango si Senior Zimmer matapos makita kung ano ang reaksyon ni Lillian. Sa kanyang paningin, ang tanging dahilan lamang sa arroganting pagkilos ni Harvey ay dahil sa pagtaas ng ranggo ni Mandy sa pamilya. Lalo pa dapat pag-alitan ang mga ganitong basura, saka siya magigising at mapagtanto kung ano ang katayuan niya sa pamilya. Isang lalaking mas masahol pa sa isang aso na nais magkaroon ng tagumpay sa pamilya Zimmer. Masyado kang nag-iisip. Wala mang pakialam si Senior Zimmer sa mga trick na pinakita ni Harvey noong nag-appraise siya ng mga antique. Sa mga mata ng pamilyang ito, anong saysay ng pag-appraise ng mga antique? Kaya ba ng isang maliit na trick na tulad nito na paangatin ang pamilya sa tuktok? Sa mga mata ni Senior Zimmer, si Zack lamang ang karapat-dapat na iangat ang pamilya sa mataas na ranggo. Ngunit, kahit na si Zack ay kailangang aminin na kahit papano ay may silbi siya para sa pamilya. Ngayon na mataas ang tingin ng mga Naiswell sa kanyang appraising skills, dapat na gamitin ng mga Zimmer ang pagkakataong ito upang mas mapalapit sa kanila. Kahit na mga antique lamang ang hawak ng mga Naiswell, ang kanilang negosyo ay kasangkot sa bawat propesyon. Ang isang first class na pamilyang tulad nito, kung magbibigay sila kahit konting tulong, tiyak na mabubuhay ang pamilya Zimmer. Bueno, napagpasyahan na ito. Bibigyan kita ng 3 araw, kailangan mong tapusin ang gawaing ito sa araw na iyon. Tumingin si Senior Zimmer kay Lillian. Kung hindi mag-uusap tayo. Kahit na si Senior Zimmer ay ayaw nang kausapin pa ang walang silbing basurang ito. Hinayaan niyang si Lillian na ang kumausap kay Harvey.
Ang kailangan lang niyang gawin ay isakatuparan ang mga plano. Patuloy na tumango si Lillian na parang isang sisiw na kumakain ng butil sa lupa. Huwag kang mag-alala, Senyor. Papapuntahin ko ang walang silbing basurang ito, kahit na ayaw niya, pipilitin ko si Mandy na papuntahin siya. Takot ang walang silbing basurang ito kay Mandy, nahiwalayan siya. O sige, layas. Masiglang kinaway ni Senior Zimmer ang kanyang kamay. Sa mga mata niya, magiging isang first-rate na pamilya ang mga Zimmer pagkatapos ng insidenteng ito. Kabanata 360. Matapos umalis si Harvey York kasama ng lahat. Tumingin si Zack Zimmer kay Senior Zimmer, tila may sasabihin siya ngunit pinigilan niya ang sarili. Malinaw din kay Zack ang tungkol dito, bumuntong hininga siya at marahang sinabi, "Lolo, sa palagay mo rin ba ay medyo sakim ako ngayon lang?" "Oh, alam mo rin pala." Malamig na sinabi ni Senior Zimmer. "Lolo, mali ang tingin mo. Hindi ko ginasto ang relo. Sinubak ko lang si Harvey." Ngayon ay napatunayan ko, lalo talagang naging arrogant si Harvey sa sandaling tumaas sa posisyon si Mandy Zimmer. "So, ano ang pinaplano mong gawin? Isang CEO na tulad mo ay nagsasalita ng ganito. Mas gugustuhin kong tumigil ka." Kalmadong sinabi ni Senior Zimmer. "Ang minumungkahi ko lang, dapat ba tayong gumawa ng konting problema para kay Mandy? Pero syempre hindi dapat nito madamay ang kita ng pamilya Zimmer. Gagawin ng mga maliit na umbok na ito na mas mahirap para kay Mandy ang makakuha ng awtoridad." Mapwepwersa si Mandy na bumaba habang pinipigilan si Harvey sa pagiging sobrang arroganti. Maingat na sinabi ni Zack. Natutunan niyang maging mas matalino. Bago gumawa ng mga bagay na ganito, ihingi siya ng mga panuto at iulat ang mga ito. Kung hindi, sasaluhin siya ni Senior Zimmer sakaling mawala sa kontrol ang mga bagay. "Ipagpatuloy mo." Iniisip ito ni Senior Zimmer, saka tumango. Mabilis na sumandal si Zack sa tainga ni Senior Zimmer at bumulong sa kanya. Nagulat si Senior Zimmer matapos marinig ang sinabi niya, saka tumango. "O sige, pwede mo itong subukan. Pero kung mabibigo ka, hindi ako mananagot dito. Kailangan mong magdusa mag-isa sa mga kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, Lolo. Flawless ang plano ko, hindi tayo magdurusa dito." Tinapik ni Zack ang kanyang dibdib, na may determinasyon sa buong mukha niya. Sa household ng pamilya Zimmer, pinigyan ni Lillian Yates si Mandy ng pag-iisipan. Sinubukan niyang kumbansihin si Harvey ng ilang beses, ngunit nagkibit balikat na parang wala lang. Halos masuka ng dugo si Lillian sa naging attitude ni Harvey. Itong walang silbing basura na walang kahit anong talento. Talagang iniisip niya na may halaga siya kapag matigas ang ulo niya. "Mandy, bakit hindi mo subukang mag-isip para sa iyong sarili? Kahit na ikaw ang person in charge para sa commercial center project at namamahala sa finance ng kumpanya. Maraming paraan ang old man para alisin ka sa posisyon mo. Talaga bang mahirap pahintulutan ng walang silbing basurang iyon na magsabi ng ilang magagandang salita tungkol sa ating pamilya? Bakit mo inaantala ang maganda mong kinabukasan para sa walang silbing basurang iyon?" Sinabi ni Lillian Yates na may mapait na lasa sa kanyang bibig. Napaka-komplikado ng ugali ni Mandy kay Harvey, ayaw niyang tanungin si Harvey para sa ganoong bagay, ngunit patuloy siyang kinukulit ni Lillian tungkol dito. "Nakasalalay ang buong pamilya sa iyo para mabuhay. Kung papahirapan ka ng senior, anong magagawa mo para mabuhay tayo? Kasama ang walang kwentang basurang iyon. Anong magiging yearly salary niya kung magiging driver siya ng iba? Magre-retiro na kami ng ama mo, papasok na sa university ang kapatid mo. Nilalagay mo sa panganib ang kinabukasan mo para sa isang tagalabas? Ganoon ba talaga kahalaga ito sa tingin mo?" Lumubog ang mukha ni Mandy na parang tubig, ang pagtanong kay Harvey tungkol dito ay parang pagmamakaawa sa kanya. Nasa dulo ng iceberg ang relasyon nilang dalawa, ayaw niyang humingi ng tawad sa kanya. "Mom, pinaplano na naming maghiwalay. Ano pang karapatan ko na ihiling ito sa kanya?" Bumuntong hininga si Mandy. "Eh di huwag mo munang gawin iyon. Huwag mo munang pag-usapan ito ngayon. Palamunin natin siya sa loob ng 3 buong taon habang wala siyang ginagawa."
Ano ang mali sa paghingi sa kanya ng pabor na pumunta at magsabi ng ilang mga salita para sa aming pamilya? Wala tayong kasalanan sa kanya, di ba? Naiinis na si Lillian. Talagang bang iniisip ni Harvey na magaling siya dahil lamang sa pag-appraise niya ng mga treasury? Wala siyang konting pera o autoridad, isang walang silbing basura. Mom, huwag mong kalimutan, binigyan niya ako ng $800,000 dati, at alinsunod sa iyong kahilingan, nagbigay siya ng isa pang $800,000 at pagkatapos ay pumirma siya ng kasunduang sumasang-ayon siyang bayaran mag-isa ang utang. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, paano pa rin namin nagagawang hilingin sa kanya na gawin ang ganoong bagay? Nagi-guilty si Mandy at gayunpaman at talagang walang kahihiyan si Lillian. Maraming salamat mga idol.